Masagabal pa sa mga motorista mga bagong poste ng ilaw sa Cebu City. Itinayo kasi yan sa daanan mismo ng mga motorista. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Okay kani, himuan naman yung mga poste dire. Ang mga bicycle lane, himuan og poste. Ha? Oh my goodness. Viral sa social media ang mga poste ng ilaw sa downtown Cebu City. Ang mga itinayong lamppost kumain ng malaking espasyo sa kalsada, kaya imbis na 4, 2 lane na lang ang nagagamit. Kinain niya yung parang import ng kalsada. Naka-obstruct siya sa mga motorista, mga riders, katulad ko, nagdi-deliver. Bukod sa dagdag traffic na nga yan, nangangamba ang ilan na takaw disgrasya rin ito. 6 na lamppost ang itinayo mula sa kalsada ng Plaza Independencia hanggang sa Basilica Minore del Santo Niño. Parte raw ito ng pedestrianization project ng Department of Transportation sa ilalim ng Bus Rapid Transit o BRT ng Cebu City. Sa ilalim nito, ipauubaya na ang magkabilang shoulder lane ng highway para maging lakaran at sakayan ng mga tao. Pero ang mga poste, illegal na itinayo dahil wala raw itong permit mula sa local government. Wala rin daw itong go signal ng City Council at wala rin koordinasyon ang DOTR sa Cebu City Transportation Office para sa rerouting ng mga sasakyan na apektado ng mga itinayong poste. We asked them why they have to push for those lampposts. They said, sayang ang pera. The pera is already there. Diba? For me, even if you already have a money and it's not planned well, why use that money and it will just be a waste of the funds of the government. Noong Lunes, agad tinanggal ang 6 na lamppost pero naiwan naman ang mga butas sa kalsada na pinagtayuan nito. Bagamat kinurdunan na, hindi pa rin nawala ang sagabal sa daan. Kailan ba nila nang gagawin? Delikado dyan sa mga bata na mahulog. Baka mayroon na malaglag bata ba? Kinwestiyon din ng architect ng pedestrianization project ang mga poste. Giit niya bakit ito ang nauna kaysa sa pagposisyon ng sidewalk at bike lane. So, if you look at the street, you see that the street lamp is there already. It's like in the middle of a vehicular lane. So a lot of people complain. Samantala, inamin naman ng kawani ng DOTR ang pagkukulang at pagkakamali sa pagpapatayo ng poste. Anyway, we are working on it now. Well, okay kay Mayor, pero si Mayor naman yung nagsuggest na dapat i-ano din sa county. Matagal na raw plano ang pedestrianization sa Cebu City para bawasan ang traffic, polusyon at maging ligtas sa mga residente. Pero hindi ito agad na ipatupad dahil sa kawalan ng pondo. Sa ngayon, tuloy pa rin ang proyekto pero mahaharap sa kaukulang reklamo ang pamunuan ng Bus Rapid Transit. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.